Panginoon, kami narito ngayon at nananabig sa inyong presensya. Pakita mo luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam sa presensya. Ako ay narito ngayon, nananabig na
Mabiyayang buhay at maligayang Pasko po mga kapamuso. Ayan, at dahil tayo po ay nasa season ng Kapaskuhan, last prayer meeting po natin, ibinahagi sa atin ni Kuya Pastor Romel ang devotion na pinamagatang Maligayang Pasko. Di ba ang cute po? At ituloy-tuloy na po natin ang mga mensahe na magpapaalala sa atin na magkaroon ng maligayang Pasko. Ang title po ng ating munting devotion ngayong araw ay pinamagatang 1, 2, 3. Yan. Maligayang face ko. So, usapang mukha po tayo ngayong araw. O, di ba? O, bakit po, di ba, ang mga mukha po natin, mahalaga po ang mga iyan. Kahit gaganto-ganto lang po ito, gaganyan-ganyan lang po yan. Sabi nga po sa quotation, the face is the mirror of the mind and the eyes confess the secrets of the heart. So, ang mga mukha po natin daw, ang refleksyon ng ating mga isip. At ang ating mga mata, ang nagpapahayag naman ng laman ng ating mga puso. So, di ba po, tignan lang po natin ang mga mukha ng mga tao sa paligid natin. Pwede na po tayo magkaroon ng idea kung ano po ba yung laman ng kanilang isip at puso. O halimbawa na lang po, magpakita po ako ng ilang mga pictures. Tapos, hulaan po natin kung ano po yung pinagdadaanan o laman ng isip at puso ng mga taong ito. Okay, unahin po natin. Okay, o di ba? Mukha ng isang masayang bata. Di ba po? Ito po kaya, ano po kaya ang iniisip nito? Pwedeng nag-iisip yan, yes, makakapagpahinga na ako Friday na, makakatulog na ako bukas. O kaya, ano kaya nga kainin ko mamaya, mukhang masarap yun. Diba? Ito naman po. Diba? Hala, baka may nakita ito, o kaya na-surprise ito. Ito naman po. Oh, tama po, no? Mukhang nanalo ito Mukhang nagtagumpay ito. Mukhang sinagot ito ng nililigawan niya. Diba? Ito naman po, ano po kaya ang pinapahayag ng mukhang ito? Oh, ito siguro yung mga mukha ng nakita ang crush niya. Diba, Eneve, kinikilig ako. Ang gwapo niya talaga. Diba? Okay. Ito po, ano naman po kaya ang nangyari sa taong ito? Oh, diba? Siguro po, no, nakaamoy ng malangsa o mabaho, okay, nakatikim ng ayaw niya. Ito naman po. Yes, mukhang may iniisip to, mukhang may problema to. Ito po. Yes, mukhang galit na si ate, mukhang triggered na si ate Okay, mukhang palabantong si ate Last one, ito naman po. Yes, mukhang may pinagdadaanan tong si ate girl. Mukhang may problema siya, bigat na ata ito O nakita po natin wala naman po tayo narinig na dialogue o mga salita. Pero, nagka-idea po tayo kung ano yung maaaring laman ng isip o damdamin ng mga taong yan. Kasi nga po, ang mga mukha po natin, ini-express po kadalasan kung ano ba yung state ng ating mind or ng ating mga hearts. O di lalo na po ngayong Pasko. Diba, sigurado po maraming mga iba't ibang mukha tayong makakita sa season na ito, no? Ngayong season po, mas emosyonal ang mga tao, mas triggered, di ba, mas expressive ang mga tao. So, minsan makakita po tayo ng mga mukhang ganito, di ba? Yung parang chill lang sila, parang wala lang ang Pasko. Meron naman parang mga ganito. No, yung mga mukha na lagi nag-iisip, ano ba iniregalo ko sa inaanak ko? Ano kaya ihahain namin si Noche Buena? Paano ko mapagkakasayin yung budget na to? O kaya minsan po yung mga mukhang ganito. Diba? Yung mga mukhang sinuntok na naman ng realidad na ang mamahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Diba? Ano pa po? Ayan, may mga mukhang ganito. No? Yung mga mukhang grind sa trabaho. Yung excited sa Christmas bonus, sa 13th month pay, o kung sa ano pa man, diba? Pera is life, no? O kaya naman po, may mga ganito rin ng mga mukha, no?
Sa mga ganong season, mas nararamdaman nila ang lungkot. Nakakalungkot po. May mga mukha pong ganito, mga mukha excited na excited. 'Di ba, makatanggap ng regalo, ganyan. O kaya makatain ng Noche Buena, makalamon, makamukbang. 'Di ba? O kaya yung mga ganito po, no? Yung mga halata sa mukha nila, gustong-gusto nila na makatulong sa kapwa, no? O kaya mga mukhang ganyan po, 'di ba? Yung mga ngayong Pasko, feeling sila makakapag-rest sila, magiging peaceful, 'di ba? Makapag-unwind, no? So yan, 'di ba? So marami pong mga mukha tayong pwedeng magawa ngayong Pasko. Pero sana sa lahat po ng mga mukha na yun, wag po nating kalimutan na magkaroon ng maligayang face ko. Face mo, face nating lahat, no? Mahalaga mga kapamuso na ano man po pinagdadaanan natin sa season na ito, huwag po natin kalimutan na sana mag-reflect sa mga mukha natin na tayo po ay mga maliligayang Kristiyano. Di ba po? Dahil po, pakibasa natin, 1, 2, 3. Ang pagkakaroon ng maligayang face ngayong Pasko ay maaring maging worship natin. Isipin niyo po yun, ano? Ang pagkakaroon daw po ng maligayang mga mukha ay maaaring maging ekspresyon ng ating pagsamba sa Panginoong Diyos. Diba? Sabi nga po sa unang Korinto, yan 6:20, pakibasa ng sabay-sabay, 1, 2, 3. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Syempre tayo po ay nire-remind, lalo na po ngayong Pasko, no? Ang Pasko po ay reminder na tayo po ay tinubos na ng ating Panginoong Yesus sa nagkatawang tao, naging baby, ipinanganak sa mundong ito, at ibinigay ang kanyang buhay para sa ating ikaliligtas. So dahil tayo po daw ay tinubos na, anong sabi po doon? Gamitin ang katawan para papurihan ang Diyos. Sa English po ang sabi ng English version, glorify God with our bodies. At alam po natin, ating mga mukha po ay mahalagang parte ng ating katawan. Di ba po? Ito yung isa sa mga pinaka-expressive na parts ng ating body, yung ating mga mukha. Kaya maaari rin po natin itong gamitin para po magbigay ng papuri sa ating Panginoon. No? Tandaan po natin, ang face ko ngayong Pasko ay maaari maging pagsamba ko dahil 1, 2, 3. Yun, maaari daw pong maipakita ng ating mga maligayang muka na tayo po ay kontento at maligaya sa Panginoong Yesus. O totoo naman po, di ba? Minsan nakikita natin sa mukha ng isang tao kapag siya po ay in love. Di ba? O kaya blooming, di ba? Sasabihin na, oy, mukhang in love ka no? Di ba? Kasi nakikita po sa ating mukha na tayo po ay nagmamahal o minamahal. So, ganun din po mga kapamuso. Sa mukha din po natin pwedeng makita kung tayo po ba ay masaya sa Panginoong Yesus. No? Kaya paalala po, maganda i-reflect po ng ating mga mukha ngayong Pasko na tayo po ay maligaya kasi tayo po ay may mga Panginoong Yesus sa ating puso. Naiwasan po sana natin na magpakita ng kalungkutan dahil po kulang ang mga regalo, kulang ang budget, kulang ang pagkain. No? Naiwasan po sana makita sa mukha natin na tayo po ay masama ang loob. Kasi wala tayong pamilya katulad ng sa kanila o parang may kulang o dahil parang may mali, no? Sa halip mo sana po ngayong Pasko, mapuno po ng kaligayahan ng ating mga mukha bilang patunay po na tayo po ay kontento sa ating Panginoong Yesus. Tayo po ay busog sa kanyang pagmamahal. Lalo na po kapag tayo po, syempre ay nag-worship kay Lord, no? O tayo po ay nananalangin, nagbabasa ng Bible, nag-spend ng time with the Lord, yung pong, kanya pong liwanag ay maaari pong maipasa sa atin. Sabi nga po sa Psalm 89 verse 15, mapalad daw po ang mga lumalakad sa liwanag ng mukha ng Panginoon. Kaya maganda po, habang tayo po ay mas bumababad sa presensya ng Diyos, hayaan po natin na yung liwanag niya po ay maipasa sa atin, sa ating puso, maliwanagan niya ang ating mga isip, para mag-reflect din po yung liwanag na yun sa ating mga mukha, na para bang aliwa-liwanag din ng ating mga mukha. Pangalawa po, pakibasa natin ng sabay-sabay,
Ang face ko ngayong Pasko ay maaaring maging pagsamba ko dahil maaari itong magpakita ng pagsang-ayon ko sa kalooban ng Diyos o pagsalungat ko sa anumang laban sa kalooban ng Diyos. Totoo naman po ang mga mukha po natin pwede ipakita kung sang-ayon tayo sa isang bagay o kung salungat tayo ayaw natin ng isang bagay, tao o pangyayari, di ba? Ganon din naman po, pwede po nating express yun sa Panginoon, no? Pwede po ipakita natin sa mga mukha natin na tayo po ay masaya, agree, support sa mga nagpapasaya rin sa Panginoon. Halimbawa po, no, mag-smile tayo kapag nakakarinig tayo ng mga patotoo na kabutihan ni Lord. Diba? Mag-smile tayo kapag nakakita tayo ng mga nag-worship kay Jesus Christ, mga naglilingkod sa Panginoon, tumutulong sa kapwa. Diba po? At okay lang po na minsan malungkot tayo. Sumimango tayo. Umiling tayo. Kapag may nakita naman tayo ng mga nagpapalungkot sa Panginoon. O diba ngayong Pasko po halimbawa, no? Okay lang po na malungkot tayo. Okay lang hindi tayo mag-agree. Sabay, inuuna pa si Santa Claus, mas bida pa yung mga symbols ng Pasko, mas bida pa ang mga regalo, ang romantic life, no? Kapag nakakalimutan sa eksena ng Pasko, yung tunay na bida nito na si Jesus Christ. Pwede po tayo mag-express ng kalungkutan doon. Di ba sabi nga po sa kanta, break my heart from what break yours. So pwede din po na ngayong Pasko, makita po sa mukha natin na support tayo sa emosyon ng Panginoon, no? Na masaya tayo sa magpapasaya sa Kanya at malungkot tayo kapag magpapalungkot sa Kanya. In that way, nagiging expression na rin po yun ng worship. Kasi napaparangalan po natin, nare-respeto natin ang damdamin ng ating Panginoon. Pangatlo po, ang face ko ngayong Pasko ay maaaring maging pagsamba ko dahil maaari nitong maipakita ang pasasalamat ko sa Diyos. Sabi nga po sa Colossus 3:17, ano man ang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus, na may ano raw po? Pagpapasalamat sa Diyos Ama. So parang kahawig po itong isang verse na nabasa natin, no, na gawin po natin ang lahat sa pangalan ni Jesus nang may pasasalamat. So ganun din po, no, pwede pong gawin natin ang ating mga facial expressions bilang pasasalamat sa ating Diyos. Na makita po sa ating mga mukha na tayo po ay puno ng mga gratitude o pasasalamat kay Lord. Sabi nga po nila ang mga maligayang mukha ay refleksyon ng mga mapagpasalamat na puso. Na the more na mas thankful tayo kay Lord, the more na mas nakakangiti tayo kahit may mga pagsubok, di ba po? The more na mas nakakatawa tayo kahit may mga iniinda tayong mga sakit. Na po. So ganun din po, no? Hayaan po natin na mapuno ang puso at isip natin ng mga pasasalamat sa Panginoon para mabawasan po ng space para sa kalungkutan, no? Mawala ng espasyo ang sama ng loob, ang inggit, ang kawalan ng pagkapatawad, ang pagreklamo, ang kawalan ng kakontentuhan, no? Mawala sila ng lugar kasi yung ating pong puso ay puno ng pasasalamat kay Lord. Therefore, hindi tayo lagi nakasimangot, di ba po? Hindi tayo lagi nakabusangot. Di ba ngayong Pasko, kita sa mukha natin na ang dami nating maipagpapasalamat sa Diyos. At huling-huli po, ang face ko ngayong Pasko ay maaaring maging pagsamba ko dahil yun. No? Isipin niyo po, no, ang mga mukha pala natin ay pwede maging testimony natin, maging patotoo natin. Kasi di ba po ang mukha po natin ay isa sa mga pinaka-visible na parts na ating katawan, pinaka-public na parts na ating katawan. Hindi natin na itatago. So nakakita ng mga tao lagi ang mga mukha natin. Dahil doon makikita nila kung ano ba yung pinagdadaanan natin. Pwede makita nila lagi sa mukha natin, tayo nakasimangot, tayo malungkot. At naisip nila, ay, ang dami nitong problema siguro. Ay, siguro may pinagdadaanan to. Pero imagine yung testimony po, kapag nakita nila tayo na laging maligaya, lalo na ngayong Pasko, di ba? Pwede po na makita nila na, uy, yung mukha niya mukhang pinagpala. No, di ba? Mukhang pinagpala to ng Diyos no po? So maganda mga kapamuso ngayong Pasko, magkaroon tayo ng mga mukhang pinagpala. Dahil for sure, magiging pagpapala rin po yan sa ibang mga tao. Makakita po nila sa ating mga mukha na ang Diyos ay nagpapatawad.
Ang Diyos ay sapat mag-provide. Ang Diyos ay tapat kahit marami tayong mga kahinaan. Diba? Makita po sa ating mga mukha na kahit tayo po yung mga pinagdadaanan, ang Diyos nagbibigay ng comfort, ng healing. Diba po? Makita sa mga mukha natin ang katatagan na nanggagaling sa Panginoong Jesus. At syempre, kapag nakita po nila yun sa ating mga mukha at sa ating mga buhay, mapuri rin po nila ang Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Matthew 5:16, pakibasa ng sabay-sabay, 1, 2, 3. Yan, kilala na po natin tong verse na to, no? Sina-challenge po tayong paliwanagin ng ating mga ilaw para makita ng mga tao at purihin nila ang Diyos. Isa po sa mga ilaw na pwede nating paliwanagin ay ang liwanag ng ating mga mukha. Na kapag nakita po ito ng mga tao, mapapurihan po nila ang Diyos. Di ba? Ang ganda po. At nakakahawa po ang mga mukhang pinagpala. Nakakahawa ang ngiti. Nakakahawa ang good vibes na ipapasa sa iba. At sila rin maaari rin nilang maipasa sa iba. Kaya nga po ngayong Pasko at sa bawat araw ng buhay natin, maganda mapag-aralan po natin na magkaroon ng mga maligayang mukha bilang ating pagsamba sa Lord, bilang patunay na ating pasasalamat at syempre patutuon ng kanyang kabutihan. Kaya nga ako po personally blessed na blessed po ako sa mga kapamuso po natin na kahit may mga pinagdadaanan, hindi po nila yung pinapakita sa kanilang mga mukha. Hindi po dahil nagpapanggap sila kaya sabi ng iba, ay ang ganda namang panggap. No, parang ang saya nila sa labas pero broken sila sa loob. Sa akin po, hindi po kasi pagkapanggap yun eh. Lagi ko nga pong sinasabi sa iba yun eh, na sa akin kapag nakakangiti ka pa rin kahit may problema ka, it shows lang talaga na you are mature, diba? O kaya nakakita doon kung gaano ka nag-worship kay Lord, na pinipili mo pa rin na maging masaya, maging mapagpasalamat kahit may mga pagsubok. Kaya salamat po sa mga ganyang mukha ng mga kapamuso, no, sa mga ngiti, kahit may mga hapdi na nararanasan, no? Yung saya, kahit may mga hirap na nararamdaman. Kaya blessed na blessed din po ako sa mama ko, no? Pag Pasko po, kitang-kita mo sa mukha ni mama na excited na siya. Hindi po dahil may matatanggap siyang regalo, kundi dahil makakapagbigay siya ulit ng mga regalo. No? Excited yung mukha niya. Lagi nakangiti, no? Maglalasada yan, pagka-shopee yan, o kaya mamimili yan ng may saya. Kasi yung joy of giving, yung joy of sharing the Lord's love, kita-kita mo po sa mukha niya at nakaka-bless. Kahit kung tutuusin po, no? Meron naman siyang karapatan na malungkot ang mukha. Kasi ito po yung pangalawang Christmas na wala na po si Papa sa piling namin. No, so hindi ko po ma-imagine, no, ilang dekada na sineselebrate niya ang Christmas with Papa, pero ngayon wala na yung kabiyak ng kanyang puso. Pero mag-agree po kayo sa akin, no, hindi po natin masyado makikita kay Mama yung malungkot na muka. Patunay na kahit malungkot ang puso, pero pag mapagpasalamat ang puso, nakakangiti. Diba? Na kahit na nangungulila ang puso, makakita sa mukha na sumasamba pa rin sa Panginoon. At dito rin po ako nabibless kay Aileen po, no, sa pag nakakita ko po to sa Aileen natin, masayahin po ang mukha ni Aileen. Lagi pong tumatawa yan, humorous yan. Pero sabi niya nga po isang beses, itong Pasko daw na po ito ang pinakamalungkot na Pasko niya sa ngayon. Kasi wala na po si Nanay Porfiria sa piling niya. Unang Christmas po na magkahiwalay sila ni Nanay Porfiria. At malungkot po yun. Pero di ba po, ang nakikita natin kay Aileen pag nag-worship leading, di ba po? Hindi natin siya nakikita malungkot. Nakikita natin yung mukha niya masaya. Gano'n din po ngayong Pasko, no? Siya nakakatawa pa rin siya. Dahil nga sabi nga ni Aileen, no? Di ba Aileen, sinasabi mo, no, na ang daming dahilan para malungkot, para questionin ng Panginoon, pero mas maraming dahilan para maging mapagpasalamat sa Diyos. Mga kapamuso, ano man po ang pinagdadaanan natin ngayong Pasko, sana mag-reflect po sa mga mukha natin yung joy of the Lord, yung strength na ating Savior na si Jesus Christ, yung hope na nanggagaling sa ating tapat na Panginoon. Kaya nga po mga kapamuso, maligayang face ko po ngayong Pasko. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat po Panginoong Yesus, dahil kayo po ang tunay na kahulugan, purpose, meaning of Christmas. Salamat po Jesus Christ
dahil ang Pasko ay hindi tungkol sa aming mga pinagdadaanan o nararamdaman o estado sa buhay. Ang Pasko po ay pag-alala sa kapanganakan mo, Panginoong Yesus. Salamat po, Jesus Christ, na ibinigay mo ang buhay para sa aming katubusan. Kaya, Panginoong Yesus, sa season na ito at sa bawat season ng buhay namin, tulungan niyo po na mapuno po kami ng pasasalamat sa iyo, ng pagsamba sa iyo, na makakita po yun sa aming mga galaw, sa aming mga pasya, sa aming mga gawain, at maging sa aming mga mukha. Lord, katapuin mo po ang mga kasama namin na may mga pagsubok na pinagdadaanan sa season na ito. Aliwin mo po sila, Panginoong Yesus. I-comfort mo po sila. Katupuin mo po sila sa paraang kailangan nila para mas maging maligaya po ang kanilang Pasko. Lord Jesus, ipaalala mo po sa aming mga puso na sapat ka po. You are enough, Lord. You are enough na reason para po makangiti pa rin kami. Maging maligaya pa rin po kami ngayong Pasko. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is my home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. And Christ is enough for
before.